Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa ating Bible knowledge of the day sa araw po nito, August 1, Sabado. Proverbs 23:28, the Bible says, "She'll also lie in wait for as for a prey." Ang pamagat natin, short lang, a prey. "And increased the transgressors among men." Okay? So, tingnan po natin ang mga word meaning po dito. Actually, bago binanggit ang verse 27, ay binanggit po ang 26-27 na po. Karugtong po ito eh. Sabi ng Bible nga, yung lesson natin kahapon, "My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways." So, hinihingi ng Panginoon ng ating puso. Bakit? Kasi He will guard that. I-guard niya yan by His grace, by His love, at hindi masisira. Sa tao binigay mo, sisirain. Sa Diyos mo binigay, ay iingatan ng ating Panginoon ang ating buhay, ang ating puso. "And let thine eyes observe my ways." Bagay yung journey at yung ginagawa ng ating ng Panginoon, ng gusto niya sa atin, yun ang gagawin din po natin. Bakit? Bakit niya sinasabi na give me thine heart? Ito kasi, verse 27, "For a war is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit." Narrow pit. So itong meron po kasing whore at strange woman para tayo ay gawing prey at tinatawag or spoil, biktima sa Tagalog. So yung war po dyan ay sana sa Hebrew word to commit adultery or fornication. Harlot sa Tagalog, patutut. Meron kasing harlot dito. At sabi ng Bible, "For a war is a deep ditch." Yung ditch po ay pit or balon, kapatid. And a strange woman po ay adulterous in a narrow pit. So, sabi ng Bible, dahil dyan, verse 28, she also lieth in wait as a prey. So, iting strange woman po at whore na ito ay meron silang bibiktimain yung prey spoil or biktimahin. And increased the transgressors among men. So kung titingnan mo ang literal meaning po nito, yung war, harlot, or strange woman, alien, kumbaga hindi kilala, ang kanilang pakay ay mangbiktima. Okay? Mangbiktima. Kaya maraming nabibiktima talaga ng mga kabataan na nasisira ng buhay, na-addict sa ganitong sitwasyon sa mga dahil sa whore at strange woman. Pero meron din pong ibang application po yan eh. So, yung war or strange woman, nambibiktima. Ganon din po ang diablo. Binibiktima, naghahanap po siya ng biktima niya. Kaya nga sabi ng Bible, "He is just a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Yung devour po doon, ay kung ano ang kakainin niya. Diba? 1 Peter 5:8. Yung prey na tinatawag. So, pag nakuha ka na ng diablo, pag nakuha na tayo ng strange woman or war, wala na. Hanggang sa wala na, lion Wala namang lion na nung nakagat niya yung biktima niya, yung tupa, halimbawa. Hindi niya naman bibitawan yan at mabubuhay pa Sa katunayan, pag nahawakan niya na yan, nakagat niya na yan, kakainin niya na yan. Ganun po katuso ang diablo. Kaya nga sabi ni Solomon, "My son, give me thine heart." Kasi merong manlalapa Meron pong naghahanap ng bibiktimahin niya. Napakasama po ng sanlibutan, mga kapatid, ang impluensya. Kaya dapat lamang na ibigay na lang natin ang ating buhay, ang puso, sa ating Panginoon. Bakit? Iingatan pa niya yan, i-guide pa niya yan, aayusin pa niya yan. Yung sinira ng mundo, ng diablo, aayusin pa ng Panginoon po yan. Tayo maging papayag na biktima ng diablo, kundi dapat po ay sa Panginoon natin ibigay ang ating buhay. Sa ating pong principle of the day, always pray or become prey. Diba? Manalangin ka kaysa maging victim. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless po. Magandang araw sa atin.